Excuse me. Let's eat, guys. Look at that, guys. It is very siksik. Hindi tinipid sa palaman. The lettuce is in there, tomato, and that juicy, delicious garlic sauce na sa panlasa ko parang may cream cheese and mayonnaise. Take bite again. So yummy. Ayan. This is Kudo sandwich. Busog na ako pero sayang naman kung hindi natin uubusin. Bakit? Kasi hindi na ito pwede bukas. The price will be para na siyang stick sa tigas pagka inabot pa ito ng ilang minuto. Pero ngayon sobrang crispy niya at mainit-init pa. Nasa 38 almost 1 hour din to after i-order bago dumating. And the time is 12:45 midnight. And ngayon pa lang kami magdi-dinner. Ay, simot talaga yung fries. As in. Sisimutin natin yan, syempre. Wala tayong ititira. Medyo kinapusap sa ketchup. Meron pa naman doon, pero tamad na akong lumabas. This is dinner in bed. Pinatid lang ng alaga ko dito sa kwarto. Kasi masyado nang late bago dumating. And as you heard, puno yung bunganga ko pero salita ng salita. Yeah, it's so yummy. Not a healthy dinner yung fries, pero kasi naman wala, 'di ba? Gusto ko sana rice eh. Kaya lang nung dumating daw, nung nag-order daw, wala na daw silang available na. Gusto ko kasi yung yung kabsa ng pero wala. Taza. So kung ano lang yung meron, yun na lang. Ano ko naman dito talaga sa mga amo ko, mula day 1 hanggang matapos ko yung 2 years contract ko and then 2 years extension at hanggang sa bumalik na ako dito, walang nagbago kung paano nila ako i-treat mula nung unang pasok ko sa bahay nila hanggang sa bumalik na ako sa kanila. And super blessing din yung kapag walang pasok ang mga bata, unlimited yung tulog ko.
kagaya kahapon, um, we went to Jeddah para umattend ng engagement party ng pamangkin niya. And dahil yung amo kong lalaki may trabaho kinabukasan, so past 12 pa lang, umuwi na kami. Kasama ko yung ikalawang binata, tapos yung panganay na babae. Bali, apat kami, pang-apat yung amo kong lalaki. So dumating kami ng bahay, I think, malapit ng mag 2 a.m. And nakalimutan kong magpa-alarm. And nabigla ako nung may biglang kumatok sa kwarto ay narinig ko yung alaga kong panganay na binata. Nagtanong siya kung may susi daw ba sa akin kasi nung umalis yung amo kong lalaki, nilock na yung main door gamit yung susi na gamit niya. So, walang duplicate maliban dun sa hawak ko. So, nung makita ko yung oras, sabi ko, hala, 4:25 p.m. na pala, napasarap yung tulog ko. Imagine 11 hours. So, kung sa ibang amo lang yun, hindi talaga po pwede. Dahil, walang amo na gugustuhin na pagkagising niya, ang katulong niya, tulog pa rin. Pero dahil blessed tayo guys, sa among mabait. So, ganun ang ganap dito. Basta pag walang pasok ang mga bata, up to sawa ang tulog. Pero kapag may pasok naman ang mga bata, so, for like 10:30 p.m., ano na yan, pahinga ko na. Pagka 6:30 ng umaga, gigisingin ako ng amo ko para mag-prepare ng breakfast ng mga bata. And syempre, madiskarte tayo. Sinasabay ko na rin yung afternoon, maglilinis na ako ng buong bahay. And after that, siguro matapos ako at 8:30. So pagka at 8:30, pasok na ulit ako sa kwarto para matulog ulit. So gigising ako ng 4:30 ng hapon para makabawi naman tayo. Ganon yun. And pagkagising ko ng 4:30 ng hapon, wala nang trabaho. Gawa na lang ng gawa. And pagka after ng prayer namin dito ng Maghrib, na nasa 6:30 or 7 p.m. After nun, saka na ako maglalaba. Yung washing naman dito, automatic. So, maglalagay ka lang ng damit nila na nagamit na. And, set mo lang yung time. So, hihintay mo na lang na yun para isampay mo naman sa sala. And, after nun, isabay ko na rin yung paglilinis ng CR. And, kapag puno yung basurahan, ibababa ko yon. After nun, pahinga lang ako saglit, maliligo. And after ligo, doon ako mag-start plansa. And hanggang sa matapos ko yun, inuunti-unti ko kasi para pagka dumating yung 10:30 ng gabi, end na ako agad. So, rest time. Ay, napahaba yung kwento ko, hindi na ako nakakain. And that's all guys for today's video.